Hi, hello mga ka-channel. I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. So this is the part 2 ng ating tutorial about the Oracle database. Pero bagong lahat, nais muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, sa mga nag-likes and shares, and lalong-lalo na sa mga nag-subscribe. Ang malaking tulong yan para magkaroon pa tayo ng interest na mag-create pa ng mga content dito sa ating YouTube channel. So, shoutout ko lahat ng mga estudyante ng Systems Plus Computer College. Okay? So, let's get embarked. So, ngayon, kung doon sa unang topic natin, no, paano mag-create ng table, then paano mag-insert ng mga data, okay? So, ngayon, itutuloy natin yan. So, this is the part 2. Ngayon, ang gagawin natin guys, paano ba tayo mag-create o paano ba tayo magdagdag ng columns dito sa ating table. So, let's take for example, dito sa email, uh, magdadagdag tayo ng halimbawa is religion or sports or whatever na pwedeng nilagay natin dito sa ating columns. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, mag-add tayo, ano? So, yung command, okay, so gawin natin, isusum natin siya. Alter, okay, so table. Then, ilalagay natin yung ating table name, no? So, Control C. Okay, so lalagay natin siya dyan, Control V. Alter, table, DB, ibig sabihin niya yung ating database. Then, add, for example, religion. Okay, so lalagyan natin siya ng religion. And, varchar, open and close. So, lagyan natin siya ng 20. Then, followed by the semicolon. Right. So, kapag i-run natin yan, ano, i-highlight mo lang siya. Then, run. Okay. Kung makita natin dito guys, table altered. So, ibig sabihin, success yung ating ginawa. Nakapag-create tayo ng table. So, para makita natin siya, so, select, space, asterisk, okay, then yung ating table, no? So, Control B, no? Then, the semicolon. Okay? So, gagawin mo lang din ulit, i-highlight natin to. Then, run. So, this is yung keyword not found. Okay, so wala siyang keyword. Lagyan natin siya ng from. Okay, from, then run ulit. So, invalid table name. So, 2024 Prof. Bunny 2024. So, lalagay muna natin dyan para makita natin yung select. So, lalagay natin yung select, space, asterisk, from, then, blogger, Control C. Okay, so Control B. Okay, so run. Okay, so kung makita natin guys, meron na tayong ating table, di ba? So kung makita natin sa dulo, meron na dito religion. Okay, so doon sa command natin kanina na alter table add religion. Okay, so ngayon, paano natin lalagyan yan ng tinatawag natin na data? Yung halimbawa, ito sa vendor ID 1 or sa vendor name, Giovanni is Catholic. Okay? So, here's the command. Update. So, mag-update tayo. Kung kanina is alter. Ngayon, update. Yung ating table. Okay, so kukupihin ko na lang ulit yung table. Okay. Control C. Control D. So, update table. Then we have to set religion. Okay, set religion. So, equals. Then we have the, lagyan natin halimbawa is Catholic. Catholic. Okay, so Catholic. Where, so lalagyan natin yun, where
first name equals yung first name natin is Giovanni, no? So, Giovanni okay, so Madrileño. Okay? Then we have the semicolon. So, dapat mapupunta rito yung Catholic. So, highlight lang ulit. Then, again, run. So, quote string not properly terminated. So, maglalagay tayo dito ng single quote. So, again, run. So, invalid ID identifier. So, nakalagay dito pirate name. So, FIRS. First. Okay, so, capital letter. First name. And again, run. So, identifier. First name. First name nga ba? Okay. So, lalagyan muna natin. Select and run. So, contact person. Vendor name. So, lalagay pala natin dyan is vendor name. So, vendor so name equals to Giovanni Madrileño. So, highlight ulit. Then again, run. So, yun. 1 rows update. Then, select natin ulit yung ating select asterisk from table. Then again, run. So, kung makita natin dito sa dulo, guys, meron na siyang religion na Catholic. Okay. So, same lang din yan, no? Copy-paste mo lang din ulit yan. Control C. Enter din natin sa baba. Then, yung kasunod dyan, yung vendor name is Hans Ivan. Okay. So, Hans Ivan. Then, Hans Ivan. Okay, may pa-apelyido siya, no? Hans Ivan. Okay, Madrileño. So, highlight ulit siya. And run. Then, select. Para makita natin yung table. So, meron ulit siya ng Catholic. Okay? So, ganun lang simple guys, ano? Pag nilagyan natin ng, ng religion. So, at ganun din ulit. Pag gusto natin mag-add ulit ng, another table. Okay, so lagyan natin ulit. Add ng another table. So, alter table. So, maglalagay tayo dito. Alter table blogger. Add. For example, lalagay tayo ng sports. Okay, so sports. Highlight mo lang siya. Then, alter. Then, select natin yung ating asterisk. And run. Then that's it. Makita natin doon sa dulo yung sports. So, ganun lang din ulit. Pag gusto nating maglagay ng Control C. Okay. So, enter. Control V. Dito, gagamitin natin ngayon is sports. Okay. So, halimbawa, gagawin natin isang basketball. Where vendor name is Hans Ivan. So, pwede na yan, no? So, highlight lang. Then, run. Then, select. And again, run. So, kung makita natin, meron siyang basketball. Okay? So, that's all guys. And thank you for watching. See you on my next tutorial. So, bye-bye.